Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Melo. Tito Makoy, ang kwento ko ay kahawig na kahawig ng kwento ni Tubal at Art. Sinong Tubal? Yung si Tubal doon sa Ang Bakasyonista ni Mang Agustin. Yan, natatandaan ko na. Tatandaan ko na, Melo, ang kwento ni Tubal at ni Art. Mga kaibigan, ituloy natin ang pagbabasa ko nitong kwentong pinadala ni Melo. Tito Makoy, Biyernes ang umaga noon, nagulat kaming lahat sa loob ng opisina kasi biglang ipinakilala sa amin ng aming department head ang kanyang pamangkin. Siya si Sibil. Nagbabakasyon daw sa kanila kaya isinama niya sa opisina para hindi ito mabagot. Kaya nung araw na yon, Tito Makoy, maghapon ding nasa opisina si Sibil. Kinabukasan, Sabadong umaga, pumunta sa bahay namin ang aming department head. Malapit lang kasi ang bahay nila sa bahay namin. Siya nga pala, Tito Makoy, ang department head ko, si Sir Manuel o kaya Tito Manuel. Malayong kamag-anak siya ng papa ko, kaya paminsan-minsan pumupunta rin dito sa amin. Ang kanyang pagdating noong umagang iyon, kasama niya si Sibil. Nasa harapan ako ng bahay namin, naglalaro ako ng Counter-Strike sa aking gaming laptop. Kaya ako ang nabungara ng dalawa pagpasok nila sa tahanan namin. Pinaupo ko sa harapan ko itong si Sibil. Palibhasa, kahit papaano magkakilala na kami, nagkita na kami kahapon doon sa munisipyo. Si Tito Manuel naman na siyang department head ko, pumasok sa bahay namin, kausap niya ang mga magulang ko. Alam mo na po, bilang host, tumigil ako sa aking paglalaro, nakipagkwentuhan na ako kay Sibil. Ngayon pa lang kami makakapagkwentuhan kasi kahapon hindi kami gaanong nakapag-usap. Mabait siya, hindi presko, magaang kausap kaya naging maganda kaagad ang kwentuhan namin. Alam mo, Tito Makoy, makalipas lang ang ilang sandali, naging kaswal na ang kwentuhan naming dalawa. Ito namang si Tito Manuel na siyang department head ko rin, may lakad pala noong umagang iyon kasama ng alkalde namin. Ang kanyang pagpunta pala sa bahay ay para humanap lang ng mapag-iiwan kay Sibil. Alam mo, Tito Makoy, natawa ako kasi akala mo batang iiwan sa kapitbahay. Nakakatawa talaga. Ngunit tama naman ang aming department head kasi ang mga anak niya maliliit pa, hindi pa naman ito pwedeng maging kaibigan ni Sibil. Kaya kung iiwan niya ito sa bahay nila, sigurado naman akong mababagot lang talaga itong si Sibil buong maghapon. Buong maghapon lang siyang tutunganga. Tutal, araw naman ng Sabado, walang pasok kaya naiwan kaming dalawa. Maghapon kaming magkasama ni Sibil. Nalaman ko na ang pagbabakasyon ni Sibil sa aming department head dito sa lugar namin ay pang-alis pala ng kanyang sama ng loob at hinanakit. Kasi sa pangalawang pagsubok niyang kumuha ng licensure exam para sa CPA, hindi na naman siya pumasa. Kitang-kita ko nga talaga sa kanyang pagmumukha ang frustration. Ngunit ang sabi ko sa kanya, okay lang yan. Total, hindi lang naman siya ang hindi pumasa. Actually nga, mas marami ang hindi pumasa kaysa sa nakapasa. Dapat niyang ikalungkot kung siya lang talaga ang natatanging hindi pumasa. Dahil dito Makoy, bigla tuloy akong nagkaroon ng responsibilidad. Responsibilidad ko na siguraduhin hindi mabuboring dito sa lugar namin itong si Sibil sa kanyang pananatili. At buti na nga lang kasi nasa LGU ako nagtatrabaho sa may munisipyo, nasa sentro rin ang bahay namin. Malapit lang sa bahay namin ang munisipyo. Paminsan-minsan pinapapunta ko sa munisipyo para tumambay sa opisina si Sibil. Total, Tito Makoy, pamangkin naman siya ng aming department head kaya wala itong problema. Liban pa dyan sa mga maliliit na bayan talaga, hindi ito issue. Naka-assign ako sa Data Processing Division ng munisipyo at sa loob ng opisina, tatlo lang kaming magkasama. Kaya nakakatambay dito si Sibil paminsan-minsan. Kung hindi naman, nasa labas siya ng munisipyo sa harapan ng gusali, nakikipaglaro ng basketball sa mga tambay. Mayroon kasing basketball court sa covered yard ng harap ng munisipyo. At ang aking ginagawa, Tito Makoy, paglabas ko ng trabaho, tatambay kami sa kung saang sulok ng sentro
Minsan umiinom kami sa mga inuman. Kung weekend naman, kung saan-saan kami napapadpad dito sa bayan namin, kasama ang mga kaibigan ko na naging kaibigan na rin ni Sibil. Alam mo Tito Makoy, tuwang-tuwa sa akin ang aming department head, maging ang asawa nito, kasi merong kaibigan ang kanilang pamangkin. Si Sibil kasi Tito Makoy, pamangkin ito ng asawa ng department head namin. Alam mo Tito Makoy, sa araw-araw at gabi-gabi na magkasama kami ni Sibil, meron akong napapansin sa aking sarili. Parang nawiwirdohan ako Tito Makoy kasi ramdam ko na meron akong kakaibang pakiramdam kay Sibil. Alam mo Tito Makoy, minsan nga naiisip ko na sana tuluyan na lang na dito mamalagi sa amin si Sibil. Ngunit sa kabila ng aking pakiramdam, siyempre Tito Makoy, kailangang hindi siya makahalata. Mahirap na. Kaya lang sa aking mga pagmamasid din sa kanya, napupuna ko rin na tila pareho kaming dalawa mayroong tinatagong pakiramdam. Kasi Tito Makoy, may mga palatandaan din akong nakikita sa kanya. Tulad ng kung meron akong ipinapakita sa kanya sa aking cellphone, sumisilip ito sa cellphone ko na dikit na dikit sa akin ang kanyang ulo at ang kanyang mukha. Yung halos Tito Makoy makakahalik na siya sa akin. Subalit pinapawi ko naman ito kasi meron talagang mga taong ganyan, kung makalapit sa iyo, lapit na lapit talaga at dikit na dikit. Marahil si Sibil ay isa sa mga ganoong tao. Subalit Tito Makoy, kung ganoong nagkakataon na dikit siya sa akin, tila mabango sa pangamoy ko ang pinaghalong usok ng sigarilyo at ang kanyang cologne na inispray sa katawan. Summer season noon, isang araw ang Couples for Christ kung saan kasapi sina Tito Manuel at ang kanyang asawa, meron silang outing kasama ang mga pamilya. Taon-taon nilang ginagawa ito Tito Makoy. Whole day at overnight ang kanilang outing. Hindi sumama sa kanila si Sibil kasi baka raw buong maghapon lang magdasal ang mga ito sa loob ng resort. Loko rin naman itong si Sibil Tito Makoy. Yun ang kanyang inisip kaya hindi siya sumama sa kanyang uncle na siyang department head namin. Kaming dalawa ang naiwan sa bahay ni na Tito Manuel na siyang department head ko nga. At noong gabi Tito Makoy, hindi kami pwedeng maglakwatsa dahil walang bantay sa bahay. Alam mo Tito Makoy, kahit na sa mga maliliit na bayan, kagaya ng sa amin, meron na ring mga magnanakaw. Sa harapan ng bahay kami pumuesto ni Sibil noong gabing iyon para mag-shot. Ito'y upang madaling linisin ang aming magiging mga kalat. Alam mo Tito Makoy, kaming dalawa lang naman ang magkaharap. Napasarap talaga ang kwentuhan namin. Tawa ng walang kontrol kasi nasa loob kami ng tahanan ni na Tito Manuel. Hating gabi na nang tumigil kami, hindi naman kami nalasing Tito Makoy, ngunit kahit papaano may tama. Kasi mas marami ang daldalan namin kaysa sa tagay. Noong pareho kami nagpasyang tumigil na para matulog, ayon kay Sibil, huwag na raw akong umuwi sa bahay namin. Samahan ko na lang siyang matulog para hindi siya mag-isang matutulog dito. Alam mo Tito Makoy, kawirduhan siguro. Ngunit sabi ko na nga sa'yo, may kakaibang nararamdaman ako kay Sibil. Kaya nung oras na iyon Tito Makoy, kinakabahan ako sa aming pagtulog na magkatabi sa unang pagkakataon. Kinakabahan talaga ako Tito Makoy. Alam nyo na po, baka makalimot ako o kaya mapanaginipan ko siya, masambit ko ang kanyang pangalan. Nakakahiya yan Tito Makoy. Kaya talagang kinakabahan ako Tito Makoy. Subalit noong paghiga namin, ilang minuto matapos naming patayin ng ilaw at humiga, alam niyo po, yumakap sa akin si Sibil. Yakap na yakap talaga. Ako naman Tito Makoy, sa gitna ng dilim ng silid, kinikilig talaga ako at merong mga ngiti sa aking labi. Ngunit sabi ko na nga, kinakailangang magpigil kasi alam nyo na po, baka ang kanyang pagkakayakap sa akin ay yumayakap siya dahil tiwala siya sa akin na hindi ko siya
tataluhin. Kasi pareho kami lalaking lalaki, Tito Makoy. Yun lang ang akala niya. Marahil nga ganoon, Tito Makoy, ang kanyang iniisip. Kaya naman hinayaan ko lang siya na yumakap sa akin habang natutulog. Habang ako naman, Tito Makoy, talagang hindi ko mapigilan ang aking pakiramdam na kilig ako. Alam niyo po, kung pwede lang na humalik, gagawin ko sana iyon. Kaso, hindi pwede. Kaya nakatulog kami, nakayakap sa akin si Sibyl, walang naganap sa amin. Sa panig nga ni Sibyl, marahil ang pagkakayakap niya sa akin habang natutulog, wala lang iyon. Ngunit sa akin, aaminin ko na sa iyo at uulit-ulitin ko, Tito Makoy, ibang klase ito. Alam niyo po, para akong natulog sa langit. Ang tagpo naming iyon na magkatabi sa tulugan, muling naulit iyon, Tito Makoy, noong ang mga kawani ng munisipyo ay magkaroon din ng summer family outing. Isinama ko si Sibyl, total pamangkin naman siya ng department head namin, kaya pamilya siya ng aming department head kung maituturing. Sa pamilya kasi namin, Tito Makoy, wala ni isa man sa mga kapatid ko at mga magulang ko ang gustong sumama. Pagdating namin sa resort, ikinuha kami ng department head ko ng isang silid. Ito'y para raw meron kaming mapaglagakan ng aming gamit. Hiwalay sa silid ng kanyang pamilya. Alam mo, Tito Makoy, sa pagtulog namin noong gabing iyon, muli na namang nakayakap sa akin si Sibyl. Wala siyang pakialam sa pagkakayakap sa akin kasi kaming dalawa lang naman ang magkasama sa loob ng silid. Alam mo, Tito Makoy, para akong lalong nagagayuma sa amoy alak na kanyang hininga na dumadampi sa akin. Nakakainis nga, Tito Makoy, kasi para bagang lalo akong pinatatakam nitong Sibyl na ito. Mahirap at talagang nakakainis, Tito Makoy, ang nagpipigil ka. Ngunit kinakailangan talaga, kailangang pigilan at pigilan. Tito Makoy, habang dumaraan ang mga araw na magkasama kaming palagi ni Sibyl, di ko na talaga maipagkakailang, lalo kaming naging malapit at nagkapalagayang loob. Nagiging tiwala na kami sa bawat isa. Kaya naman sa aking mga senyalis rin na nakikita kay Sibyl, lalong lumalakas ang kutob ko, Tito Makoy, na merong posibilidad. Lumalakas ang posibilidad sa aming dalawa. Ngunit, Tito Makoy, isang gabi na lang, bigla akong nalungkot kasi sinabi sa akin ni Sibyl na kinabukasan kinakailangan niya nang bumalik ng Manila. Sibyl, bakit babalik ka na ng Manila? Di ba tayo tapos na mag-ikot-ikot dito sa amin? Ang dami pa nating lugar na hindi napupuntahan. Huwag ka na munang bumalik. Ito, Tito Makoy, ang pagmamaktol, tanong at mungkahi ko kay Sibyl. Oo nga, Melo, ang saya-saya rito, kaso kailangan ko na rin bumalik ng Manila para maghanap ng trabaho. Alam mo na, hindi maaaring palaging ganito na lang, tambay at palamunin. Basta, huwag kang mag-alala kasi babalik ako. Maganda itong lugar nyo. Ito, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Sibyl at kanyang paniniguro. Noong sumunod ngang gabi, bagamat alam nyo po, malungkot ako, inihatid ko siya sa terminal ng bus sa lungsod na katabi ng bayan namin para sa kanyang pag-uwi sa Manila. Sa aming pagyayakapan sa terminal ng mga bus, higpit na higpit talaga ang yakap niya sa akin. Ganoon din ako, Tito Makoy. Mahigpit ang yakap ko, Tito Makoy, kasi alam nyo na po, tuwing yayakap sa akin itong si Sibyl, merong kilig talaga akong nararamdaman. Sa mga taong nakatingin sa amin sa terminal, wala ito kasi pareho kami mga lalaking nagyayakapan, pareho magaganda ang mga katawan, lalaking lalaki. Yakap lang ng pamamaalam. Ngunit, Tito Makoy, kung alam lang ng mga taong ito ang aking nararamdaman, siguro hindi ganyan ang kanilang reaksyon. Lumipas ang mahigit 2 buwan mula nang umalis si Sibyl, ay yun din ang panahon, Tito Makoy, ng aking paghihintay na bumalik siya. Nainis ako, Tito Makoy, at nalulungkot kasi
hindi siya bumabalik pa sa amin. Hindi naman ako nagchat-chat sa kanya sa messenger kasi Tito Makoy, kung gagawin ko yon, pakiramdam ko halatang obvious na obvious. Yan Tito Makoy, halata na obvious pa. Kaya hindi talaga ako nagchat-chat sa kanya sa messenger. At yung mahigit 2 buwan na iyon, tumagal pa ng tumagal hanggang sa mahigit na palang 1 taon, walang sibil na bumabalik sa lugar namin. Nabigla na lang ako Tito Makoy nang minsan magkausap kami sa messenger sa isang video call. Alam mo Tito Makoy, inis na inis ako nung magkausap kami kasi noon ko lang nalaman na ito palang si Sibil ay nasa Jeddah na siya. Nasa Jeddah, Saudi Arabia. Mantakin mo yan Tito Makoy, wala akong kaalam-alam. Nakapasok pala siya bilang isang accountant sa isang kumpanya sa Saudi Arabia. Dito ko rin nalaman Tito Makoy na sa Saudi Arabia pala at sa Middle East, pwede palang magtrabaho ang accounting graduate bilang accountant kahit na underboard dito sa atin. Kasi ang accountancy pala doon, walang licensure exam na kagaya dito sa atin. Para tawagin kang accountant, kinakailangan mong maging CPA. Iba pala doon Tito Makoy. Nalaman ko na nakapasok si Sibil sa isang Arab-German company. Sinunggaban niya raw ang pagkakataong ito noong naghahanap siya ng trabaho sa Manila, wala siyang mapasukan at sinubukan niya ang kanyang swerte sa pag-a-apply papalabas ng bansa. Ito nga nagkaroon siya ng pagkakataon. Kakabad trip ka naman tol. Sabi mo babalik ka dito sa amin. Iyan Tito Makoy ang aking pagmamaktol sa pag-uusap namin. Ngumiti lang sa akin itong si Sibil. At nagtanong siya sa akin Tito Makoy, Melo, meron ka bang earplug? Gumamit ka ng earplug para maganda ang usapan natin. Iyan Tito Makoy ang wika sa akin ni Sibil kaya ginamit ko ang aking Bluetooth. At noong gamit ko na Tito Makoy ang Bluetooth, noon na nagkwento si Sibil sa kanyang buhay doon sa Jeddah, Saudi Arabia. Saka meron siyang sinabing kaunting kadramahan Tito Makoy. Melo, salamat talaga sa masayang panahon na pananatili ko dyan kina Uncle Manny. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Alam mo, nag-enjoy talaga ako sa aking pagbabakasyon dyan sa lugar ninyo. Ngunit Melo, meron ka bang napapansin doon sa samahan natin noon? Ito Tito Makoy ang tanong niya sa akin. Alam mo Tito Makoy, sa kanyang tanong na iyon, napalunok ako ng aking laway. Kasi Tito Makoy parang, this is it na. Ito na yon, this is it. Ito na yon. Ngunit, nagkunwari pa rin akong walang nakita. Wala. Ang saya-saya natin, ang saya-saya ng samahan natin. Ano bang nakita mong kakaiba sa samahan natin, Sibil? Ito naman Tito Makoy ang aking pagpapainusinti pang tanong kay Sibil. Nakakabad trip ka naman pala Melo. Ibig mong sabihin yung mga yakap-yakap kita habang natutulog tayo, wala ka man lang nararamdaman noon? Alam mo Melo, ako gustong gusto kong nakayakap sa'yo. Kaya naman nakakatulog ako ng mahimbing noong mga oras na iyon. Ito Tito Makoy ang nakakabiglang revelasyon sa akin ni Sibil. Yun ba yun? Alam mo Sibil, ako rin gustong gusto ko yung yakap-yakap mo ako kasi nakakatulog talaga ako ng mahimbing noong oras na iyon. Ito naman Tito Makoy ang sagot ko kay Sibil at ngumiti ito sa akin. Alam mo na Tito Makoy, napangiti rin ako kasi gets ko na ang aming pinag-uusapan. Kaya naman bigla akong bumawi kay Sibil. Sibil, baka naman pwede mo kong hanapan ng trabaho rin dyan. Baka may mahanap kang pwede kong mapasukan dyan sa Jeddah. Sige na, baka mayroong pwede dyan sa kumpanyang pinapasukan mo. Ipasok mo ko dyan para makapunta rin ako dyan sa Jeddah, dyan sa Saudi Arabia. Ito Tito Makoy ang pangungulit ko na kay Sibil sa aming pag-uusap na iyon. Talaga Melo, gusto mo rin bang pumunta ng abroad? Gusto mo rin mapunta dito sa Saudi Arabia?
Sige, maigi yan para sama ulit tayo sa iisang bahay para tuloy-tuloy ang pagiging partners in crime nating dalawa. Yan Tito Makoy ang sagot sa akin ni Sibil sa aking pangungulit na hanapan niya rin ako ng mapapasukan. Kaya naman Tito Makoy, todong ngiti ako sa aming pag-uusap. Ayon kay Sibil, nalaman niya na kailangan din nila sa design division yung gagawa ng mga graphic designs at layouting ng mga product display sa mga supermarkets, yung pinaglalagyan ng kanilang produkto. Kaya naman, itong huli, inirekomenda ako ni Sibil sa kanilang HR at sa graphics and design division ng kanilang kumpanya. Alam mo Tito Makoy, hininga na rin ako ng resume at meron ng initial na interview yung ginawa sa akin. Humingi na rin sila sa akin Tito Makoy ng sample ng aking mga designs. Kaya sa kasalukuyan Tito Makoy, lalo kong hinahasa ang layouting skill ko, maging ang integration ng artificial intelligence sa graphic designing. Ito'y para hindi nakakahiya na kung sakaling makapasok nga ako sa kumpanya kung saan nagtatrabaho itong si Sibil, hindi siya mapapahiya sa pagre-rekomenda niya sa akin. Sa totoo lang kasi Tito Makoy, parang ang status ko ngayon ay para na ring tanggap na ako sa kanilang kumpanya. Kailangan na lang na maghintay ng panahon, yung panahon ng kailang pagre-recruit dito sa Pilipinas para makasabay na akong lilipad papuntang Jeddah. Subalit Tito Makoy, alam niyo po, ako ang labis na naiinip na sa mga panahong ito. Kasi gusto ko na muling magkasama kami ni Sibil. Alam niyo po Tito Makoy, ito na po ang nasa isip ko, tutuhanan na ito. This is real Tito Makoy. Malay natin at nakikita ko na baka nga kaming dalawa ni Sibil ang maging forever. Baka talaga mabuo ang posibilidad na matagal ko nang iniisip noon pa. At bilang pangpaalis ng inip ko at pangungulila rin kay Sibil, madalas ang video call naming dalawa. Ngunit Tito Makoy, baka kung anong isipin ng ating mga kasamahan, baka isipin nila kung anong video chat ang ginagawa namin. Regular lang na video chat ito Tito Makoy kasi hindi pwede sa bahay namin ang censored. Isa pa, pag nasa Jeddah na rin ako, doon na lang kami babawi ni Sibil. Doon, malayang malaya kami, lalong-lalo na kung magkasama kami sa iisang bahay. Alam mo Tito Makoy, sa panahong ito, ang pakiramdam ko, ang tagal-tagal dumating ng January 2026. Ang tagal ngang matapos nitong 2025 Tito Makoy, naiinip na ako. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po piliin nyo kahit na ganito lang kasimple. Ang iyong tagapakinig, Melo. Maraming salamat Melo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo ang reaksyon ko dito sa kwento mo, pagkatapos kong basahin, natatakot tuloy ako kasi baka pagalitan ako ng ating mga kasamahan, pagalitan tayong dalawa at pagalitan nila ako. Kasi ang kwento mo ay bitin pa. Marami ang mabibitin dito sa kwento mong ito. Ngunit talagang binasa ko na kasi ang mga ganitong kwento, yung mga bitin, tapos hindi magandang gaano ang ending, yan talaga ang mga totoong kwento. Kasi sa totoong buhay po, hindi lahat nagtatapos sa likod ng bahaghari. Hindi lahat nagtatapos sa happily ever and after. Kadalasan sa totoong buhay, nagtatapos ang kwento sa bitin na sitwasyon o kaya hindi gaanong maganda. At alam mo Melo, dapat ka nga talagang mainip kasi alam mo na, nasa Middle East si Sibil. Alam mo Melo, alam niyo po mga kaibigan, noong nasa Abu Dhabi ako, isang araw bago ang aking flight, natapos ko ang aking research, naglakad-lakad ako sa may Abu Dhabi at naghanap na rin ng makakainan. Nakapasok ako sa isang pizza parlor at nagkataong merong mga kababayan natin ang naroon. Nakipagkwentuhan ako. Alam nyo, mga marites din ang mga kababayan natin doon. Sa pagkikita pa lang namin noon, first and last time nga namin nagkita, ang dami-dami ng kwento, kung ano-ano ng kwento sa akin.
Meron daw silang kakilala na lalaking lalaki. Ngayon nasa Abu Dhabi, lalaki na rin, gusto na rin sa lalaki. Ngayon sinasabi ko yan sa'yo kasi Melo, kasi kinakailangan talagang dali-dalian mo ang pagpunta sa Saudi Arabia kasi baka matukso itong si Vil. Baka ang inaasa mong forever, baka forever na kalungkutan. Ngunit sana naman hindi magkaganoon. Good luck na lang sa pagpunta mo ng Saudi Arabia. Plano mo palang pumunta ng Saudi Arabia. Good luck sa bagong trabahong gusto mong pasukin at good luck sa inyong dalawa ni Vil. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang unang-unang isa-shoutout ko si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Florentino Magno Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Sa muli, shoutout sa iyo Tino at sa ating mga kababayan dyan sa inyong lugar. Shoutout din kay Jake. Jake lang, walang apelyido. Ang kanyang handle name ay Jake D6B2 and letter U. Hello po Tito Makoy, pa-shoutout. At itong si Jake, natatawa doon sa kwento na ang lihim ni Kuya Andoy. Tumatawa raw siya at nagtatanong tuloy ang kanyang anak kung bakit natatawa siya. Sa muli, shout out sa iyo Jake at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na si Angel Pasyon muling nagpapa-shout out. Angel Pasyon ng Lawag City, Ilocos Norte. Shout out sa iyo Angel at sa mga kababayan natin dyan. At ang kasamahan natin sa Aloha State of Hawaii, si Ricky alias Top Gun 1968. Alam mo kung nakikinig ka ngayon Angel Pasyon, ang sabi ni Ricky, magkalapit yata pala kayo ng lugar. Nasa Lawag City ka Angel at ito namang si Ricky ay nasa Bacara. Magkalapit lang pala kayo, pareho kayo nasa Ilocos Norte. Shoutout muli sa iyo Ricky alias Top Gun 1968 at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kasamahan naman sa Dubai, si Adon Adon Vlogs. Sabi niya sa akin, muli i-shoutout ko siya. Kaya shoutout sa iyo Adon Adon Vlogs at salamat sa pakikinig. Ang ating napakaswerteng kapatid, mga kapatid na sina Faustino Fabro at Idelon Nadoa, nagpapa-shoutout din at nagpapahatid ng kanilang panalangin na sana ang mga lahat na naghahanap ng forever sa Team A at Team B, makahanap ng forever talaga, kagaya nilang dalawa. Kaya shoutout sa inyong dalawa muli, Faustino Fabro at Idelon Nadoa. Alam nyo, ang dami talagang na-inspired sa kwento nyong dalawa. Ingat kayong palagi at sana tuloy-tuloy at dumating kayo sa hanggang sa dulo ng walang hanggang ang inyong pag-iibigan. Shoutout din sa ating kasamahan sa Cavite, si Melvin Ordenisa. Nagpapa-shoutout siya. Kaya shoutout sa iyo Melvin. Maraming salamat. Si Melvin po ay galing taga Cavite. Shoutout din sa ating kasamahan na si Teddy Arazola ng Alcobar at Dammam, Saudi Arabia. Shoutout sa inyong lahat dyan. At shoutout din sa ating kasamahan si Janjin Kabali. Ang sabi sa akin ni Janjin sa kanyang comment, Tito Makoy, ang name ko po, ang pagbigkas ay Janjin. Salamat Janjin sa pagbibigay mo ng tamang pagbigkas ng iyong pangalan. Sa muli, Janjin Kabali, maraming salamat at shout out sa iyo. At ang ating kasamahan naman na si Mark Holy Shepherd, nagtatanong sa akin kung nasan na ang kanyang forever. Ano Mark, gusto mo bang isama kita sa hinahanapan ng forever? Kasi hindi ka kasama sa hinahanapan ng forever, kaya sabihin mo lang kung gusto mong isama kita sa mga hinahanapan ng forever, isasama kita. At maghintay ka lang kasi talagang ang forever ay darating yan kung talagang para sa'yo. Kahit na hindi mo hanapin kung saan pupunta yan sa harapan mo. At i-shoutout ko rin ang ating kasamahan sa may Sitio Obito, Barangay San Agustin, Caranglan, Nueva Ecija, ang ating kapatid na si Alfonso Alcaide. Fonsi, maraming salamat Alfonso Alcaide ng Sitio Obito, Barangay San Agustin, Caranglan, Nueva Ecija. At i-shoutout na rin natin ang ating mga kababayan at mga kasamahan sa Nueva Ecija. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, sa muli, sa mga ngayon pa lang nakapakinig ng ating kwentuhan, ang mga babanggitin ko pong pangalan, naghahanap yan ng forever. Forever na kaibigan, karelasyon,
basta forever, basta panghabang buhay, pangmatagalan. Shout out sa ating kapatid na si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, at si Julius Espirito. Ganoon din naghahanap ng forever si Neil R., Sam Barreto at si Ramon Sarmiento. Sila pong mga binanggit ko, naghahanap yan ng forever. Kaya i-chat nyo siya dito sa YouTube. At sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating kwentuhan. Salamat sa patuloy nyo akong sinasamahan. Sa mga nais magpa-shoutout po sa muli, isulat lang sa pinakahuling upload. At sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayo, ingat at sumain nyo sana ang biyaya galing sa itaas.